Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga po sa ating mga tagatangkilik. Mga tagatangkilik na ating programang Issue Ora mismo. Siyempre katatapos lang ng programang Kaagapay sa Umaga with Kagawa Dante Diata at si Miss Kaki Mansera. Okay, magandang umaga, live na live tayo ngayon sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At syempre, live din tayo sa YouTube. Yan, kung ayaw nyo sa Facebook, punta kayo sa YouTube. Lagi nyo kaming masusubaybayan. Okay? Ang inyong likod, si Rosauro Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na naman na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, napapanahon na pag-uusapan dito lamang sa ating programang Issue Ora mismo. At bago yan, siyempre, ibigay muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Okay? Sa ulo ng mga balita, Alice Go ihahalo sa 43 PDL sa Pasig City Jail, ayon sa BJMP. Presyo ng bigas nagsimula ng bumaba. 12.4 milyong premyo na premyo sa naplansyang loto ticket di pa nakukubra, ayon kay Tulpo. LTO bibili ng breath analyzers sa pagtugis sa mga lasing na driver. Yan, problema natin yan. Magna Carta for Pinoy Seafarers, batas na. Ayan. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Bago yan, kape muna tayo. Yan, di ba? Ito, nakikita niyo yung ano ko ha. Parents Against Vape. Yan, supportahan natin yan. Narito na mga detalye. Alice Go ihahalo sa 43 PDL sa Pasig City Jail, ayon sa BJMP. At sa detalye, nalipat na sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, kung saan makakasama nito ang nasa 43 iba pang persons deprived of liberty or PDL matapos na magnegatibo ang medical examination hinggil sa impeksyon sa baga. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J. Superintendent J. Rex Bustinera, alas 3:43 ng hapon nang ipasok sa Selda Sigo, kung saan sumalang ito sa booking process at mugshots. Una nang dinala Sigo sa isolation room ng City Jail kasamang 3 iba pa na may sakit na tuberculosis matapos na makitaan ng infection sa kaliwang baga. Sa resulta ng medical examination, makakasama na ni Go ang iba pang babaeng inmates at makakatabi sa pagtulog sa kama ang nasa 5
PDLs nasa cell number 3 Sigo. Alas 9:33 ng umaga kahapon nang ihatid ng Philippine National Police sa City Jail Sigo, batay na rin sa kautusan ng korte. Nagkaroon ng pagbabago na maghain ng motion ang kampo ni Go na manatili ito sa PNP Custodial Center na inaprubahan ng korte dahil na rin sa umano'y banta sa buhay nito. Subalit makalipas ang isang oras, muling naglabas ng order ang korte na mananatili na si Go sa City Jail. Tiniyak din ni Bustinera na mas hinigpitan pa nila ang seguridad ni Go kung saan nagdagdag na sila ng kanilang mga personnel. Naharap si Go sa kasong qualified human trafficking na isang non-bailable case. Sa iba pang balitang nasyonal, presyo ng bigas nagsimula ng bumaba. At sa detalye, asahan na ang matatag na supply at pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa ngayong Oktubre. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay de Mesa, tulad na ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsimula ng bumaba ang presyo ng bigas dahil sa inaasahang anihan ng palay at ang pagdating ng imported na butil ngayong taon. Inaasahan naman ng DA na makakapag-ani ng 20 bilyong metriko tonelada ngayong taon. Nilinaw pa ng opisyal na ang inaasahang 400 hanggang 600 metriko toneladang pagkalugi kada taon ay nasa loob pa rin ng limitasyon tulad na lamang ng epekto ng nakaraang bagyo kung saan tinatayang 420,000 metriko tonelada ang nawala. Dahil dito kaya inaasahan na mula Oktubre hanggang Enero ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa presyo ng bigas. Sa iba pang balitang nasyonal, $12.4 milyong premyo sa naplansyang loto ticket di pa nakukubra ayon kay Tulpo. At sa detalye, hindi pa rin na ibibigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ang premyong 12,391,600 sa nanalong mananaya kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Games and Amusement na pinamumunuan ni Senator Rapi Tulfo, inusisa nito kung bakit sinusuway ng PCSO ang desisyon ng Supreme Court na ibigay kay Antonio Filon Mendoza ang napanalunan nito sa loto kahit pa naplansya ang kanyang loto ticket. Ipinaliwanag naman ni PCSO Chairman Felix Reyes na totoong final executory na ang desisyon ng Supreme Court tungkol sa pagbibigay ng mahigit na 12.3 million pesos kay Mendoza, pero kailangan pa niya nitong kumuha ng clearance sa Commission on Audit. Sinabi pa ni Reyes na i-refer na nila si Mendoza sa COA at dahil ang pera ay kukunin mula sa gobyerno, kailangan muna nitong sundin ang nakasaad sa circular tungkol dito. Nangako naman si Reyes na ibibigay ang premyo sa sandaling makuha na ni Mendoza ang kinakailangang clearance. Kinuwestiyon naman ni Tulfo kung bakit kailangan pa ng clearance gayong napanalunan naman ni Mendoza ang first prize at idinaan pa ito sa Supreme Court ang problema ng naplansyang ticket. Ipinaliwanag ni Reyes na hindi naman lahat ng nananalo sa loto ay kailangan kumuha ng clearance. Nagkataon lamang aniya na nagkaroon ng legal dispute dahil nakaabot ang kaso sa Supreme Court. Sabi pa ni Reyes na tutulungan na sana nila si Mendoza na maghain ng petisyon sa COA, pero ibaan niya ang ina-advise ng abogado sa kanyang kliyente. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang nasyonal, LTO bibili ng breath analyzers sa pagtugis sa mga lasing na driver. At sa detalye, handang bumili ang Land Transportation Office or LTO ng dagdag na breath analyzers para sa kaligtasang lahat ng motorista sa bansa. Ang naturang breath analyzers ay para sa full implementation ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa pamamagitan ng naturang analyzers ay madalian ng madedetermina ang isang motorista na rango sa alak na isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa mga motorista sa lansangan. Aniya, inaalam din ng tanggapan kung ano ang nangyari sa 756 units ng breath analyzers na nabili noong 2015 at 2017.
Sa 756 units ng breath analyzers, halos lahat ay sira na at aabot lamang sa 288 dito ang maaaring makumpuni. Sinabi ni Mendoza na mahalaga na maipamahagi ang mga breath analyzers sa bawat rehiyon upang maipatupad ng husto ang naturang batas. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Magna Carta for Pinoy Seafarers, batas na. At sa detalye, nilagda na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2221 at House Bill No. 7325 o Magna Carta for Filipino Seafarers. Sa ceremonial signing na pinangunahan ni Pangulo sa Malacanang, sinabi nito ang kahalagahan ng bagong batas na naglalayong ipaglaban ang karapatan at pagpapahalaga sa mga seafarers na nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa ibang bansa. Pahayag pa ni Pangulong Marcos na ang patas na sweldo ay hindi lamang tungkol sa patas na numero sa paycheck, kundi dapat makakuha rin ng patas na kabayaran ang mga seafarers para sa kanilang hirap at dedikasyon. Pagdating naman niya sa kondisyon sa trabaho, ang mga kumpanya ay hindi lamang dapat nakatutok sa pagsunod, kundi dapat din tiyakin ang kaligtasan at proteksyon nito, hindi lamang mula sa mga panganib na kinakaharap, kundi pati na rin sa pananamantala at diskriminasyon. Dagdag pa ng Pangulo na ang Magna Carta ay naaayon para sa makasabay sa pamantasan sa pagsasanay or certification and watchkeeping, gayon din sa pagtanggap sa Global Maritime Labor Laws. Sa mga pamamagitan niya nito ay tiyak na ang mga seafarers natin ay hindi lamang sumusunod kundi mahusay at handang harapin ang mga hamon ng nagbabagong industriya ng maritime. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik kita sa satuyang programang Issue ora mismo. And syempre, ngunyan, aldaw na naman in Martes, pecha 25. 24 pala. Mo ina-advance pare. Si Harold kaya pina-advance ako ng grabe. Ayan, pecha 24, Martes, mag-iriban kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Happy watching pala sa kay Eman Amistoso na yaon dyan sa Metro ng Manila. Shout out kay Bibia na ditchi na. Bibia, ditchi ka na daw ha? Ikaw pala na, ditchi. Aha. Sabi ni Bibia, okay lang maging ditchi. Wag lang maging leche. Bibia, ano na tayo? Bibia, ano na tayo ngayon? Siyempre, masabi si Bibia, kay sarap maging ditchi. Okay? So yan mga kaibigan, dagas-dagas kita sa tuyang programa an Issue ora mismo. Ang programang regular na mahiling nindo. Good morning kay Maestro Obet Apin. Good morning padi. Siring man tabi sa imo. Siring man kay Miss Sonia Lariosa. Good morning from the Jungle City. Intigo yan, Jungle City. Anong lupalop yun? Okay, so abangan kada Sabado ang programa ni Miss Sonia as in Miss Charito Escudero. Direct from USA. Nakakaiba na ninyo, no? Live tayo na pigpo-broadcast dito sa Bicol TV Sorsogon. Ang sulamiting istasyon, nakakagibo ng araw kayan, live from USA. Biruin mo yan. Tapos dito sa Sorsogon, si Miss Sonia, misa nasa Manila, pero nakakapag-live sila ng kanilang programa ng The Power of Us. Pag sinabing The Power of Us, pwede ka mo makijoin sa sindang balitaktakan, mga isyong napapanahon, mga health cares. Last week, ang topic nila is about kidney. Yan. Si Miss Roda Rehencia Hermosa, maray na aga po sa imo, ma'am. Ano ba itong Fruit Zenzal, ang sa indang product, Fruit Zenzal. Yan. Kung gusto nindong mag-relax, mag-Fruit Zenzal ka mo. Si Ma'am Rose Orchids, hali pa dyan sa Houston, Texas, USA. Maraynal daw po. Siring man kay Jelay, good morning daw, sabi ni Harold. Miss na kita. Wow, panlayo ng pinanggalingan nyo ha. Si Jojo Lascano is watching. Humanda ka daw sa kay Clark, ang napipindong paghihiganti ng api. Sabi niya. Si Sir Kap Arlesanaban from Pamurayan, happy watching. Si Prilin Putol, shout out kay Paps dan Zoe. Shout out man sa Indonadua. Okay? Kung nasaan man kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Yan. Good morning sa gwapitong SM ng Bicol TV. Ako yun. Okay? From Jojo Lascano, sip. Okay, sa mga nakaantabay sa tuya, sige lang kayo. Sabi pa sa chat, mabuti pa si April, sininda ng picture. Kami wala pa. Nag-send naman. Nag-send na sa inyo. Good morning, Brad Sau sa Indogabos at taga-subaybay sa Bicol News ITV Sorsogon. Yan. I miss you, Sister Kaki. Sister Kaki, miss ka na daw ni Ma'am Rose Orchids. Sabi ni Kaki, ano ito? Itong sa tuya. So ano pala, naghapot si JJ. Man, what time kita ma-pull out? Broski. Yan. Sigurado ka lang, Jay, na broski yan ha. Hindi yan papa. Yan. Dagos kita sa tuyang programa. Anyway, may mga mainit kita digding mga gustong itapik sa tuyang programa. Tigdi po sa Bicol TV Sorsogon. Yan. So, hilingon tayo ng mga kaganapan digdi sa tuya.
Ini na nga ano na ang si may write up kayo ni. Yan si Joey Guis, ang write up niya araw kayo ni. Si ano pala, si hanapon ta daw ini si bigsasabi nindang guwapo na si hanapon ta digdi si Mang Ade. Dito aram kun iyon talaga ng ni ang picture. Baka man ini hanapan tayo ito na baka ini na na hanap ta. Anyway, hanapan tayo ini. Iba man ini na nakita ta. Anyway, si Pops ng Zoe, shout out daw. Okay? Shout out man sa Indo. Okay, sabi ni Sir Hill Militante, good morning Brad, lain ko ma-open mga links nyo, shared tabi. Kanto ka na lang sir, sabi ko TV Sorsogon, live man kitang nahihiling sa unyan para sa tuyang gusto mo magpartisipar sa tuwing diskusyon. Si Ma'am Gloriosa Lolo, happy watching man. Ayan, dumadami ang ating mga taga shout-out. Shout-out ba yun o shout-out? Taga shout-out. Anyway, mga tugang, may magayon ng kaya digdi na ini na sabi nga ni ang sinurat ni Mang Kanor na nirepost ni Paring Joey. Sabi digdi, Kama-Alindogan, target ngayon ng black propaganda ng mga kalaban. Mukhang desperado na nga ang mga kalaban sa politika ng mga Alindogan. Ito kung kaya mga rehash na issue at black propaganda ang ibinabato ng mga ito gamit ang ilang bayarang PR man. Galit gamit ang ibang mga PR man. Wala kasi silang maayos na depensa sa palpak at atrasadong proyekto sa Sitio Tampi sa Binanuahan na nagdulot ng perwisyo at pahirap sa mga residente. Nasabay pa dito ang pagragasa ng quarry material sa Barangay Lahong. Quarry na sila mismo ang nasa likod ng pamamayagpag nito kahit pa nga nakalista ang komunidad sa geohazard map bilang landslide at flood-prone area. Ang mga kaganapang ito ay pinatindi ng pagtalikod na ni dating Mayor Tess Guab Pragata sa alyansa nila ni Botox. Aminin man nila sa hindi, malaking kabawasan kay Botox ang paglisa ng grupo ni Guab Pragata. Simple lang naman. Ang politika ayon sa mga nakakaintindi ay addition at hindi subtraction. Ngayon, sa mga rehash issue naman laban sa dating alkalde, siya ay walang kasong kinakaharap ngayon sa alinmang hukuman at lalong wala siyang inabusong kahit sino paman sa bayan ng Huban. Sa katunayan, sa 3 termino niya ay paulit-ulit siyang ginawaran ng Seal of Good Local Governance. Patunay ang mga ito ng matibay na tiwala ng Humangnon na sinuklian naman niya ng maayos na pamamahala. Di nga ba maging si Botox ay nilamangan niya ng sobra 2,000 na boto sa kanilang laban? Si Kama ay isang puno na hitik sa bunga, kaya binabato ng mga paninira at black propaganda. Marami pa silang gagawin, pero tiwala at naninindigan tayo. Matalino ang mga taga-Huban.
totoo lang at maayos na panggugobyerno, tayo, mabuhay ang mga taga-Huban. Yan po ang post na galing kay Mang Kanor. Sabi nila, kung totoo ini mga tugang gusto to po ining makaulay si Chates Fragata. Kung talagang totoo na suminiway na ini sa kampo ni Botox. As in, siyempre, si Kap Botox, ini-invite naman siya na maging parte kan sa tuyong programa one of this day para masimbag niya man ang mga isyu na pigpupukol sa iya. Dahil nga ni, kung mahiling ta ang mga pigsasabad sa iya, gusto taman ining makuha ning pahayag para naman once and for all makasimbag man siya. Okay? Ito pa in the news by Joey Guis. Ex-Mayor Tess Fragata bolts out of alliance with Botox Polleros. If the kitchen is hot, bolt out of the kitchen. Okay. So, no? So, hain itong So, yung ni Joey Guis. This seems to be the truism adopted by former Huban Town Mayor Maria Teresa Guab Fragata when she decided to detach from the alliance with a group of mayoralty aspirant Rohel Botox Polleros recently. Her brother, incumbent town councilor Ray Guab, could simply follow suit. Reports said Polleros kept on bad-mouthing about Guab Fragata and even belittled the former's capacity to contribute to his winnability. This resented the ex-mayor and now flexing her political muscles as independent Council L'Oreal Bet. Pundit said there was an election in Huban where only 2 votes spelled the victory and defeat of aspirants. Guab Fragata could still muster support of loyalists, they said, and the matter could enhance the chances of 3-term Mayor Antonio Alindogan, who once already defeated Polleros with over 2,000 votes edge. Alindogan is reportedly open to accommodating the Guab siblings. After all, politics is addition and not subtraction, some quarters said. Yan maliwanag. Maliwanag ang naging pahayag. Sabi ni Ma'am Gloriosa Lolo, good morning po. Kind of busy this week. To kasi bahay ko with Kat and Lolo inaalagaan. Have a nice day po. Have a nice day man, ma'am. And kumusta na po sa mga inaalagaan mo. Yan. So yan mga kaibigan, ang medyo sabi tangani, mainit na sitwasyon. Mainit na sitwasyon dyan sa Huban. Sa
sa Austin, Texas. Ako, the capital of Texas. Yan ang text ang chat ni Ma'am Rose Orchids. Sabi man ni Jojo Lascano, masiramon ang sutangon sirsaw sa kinaunan ta. Mautro kita pakadto. Oh, pero pag nagpaluto ka, ipatago mo ang asin. Talintiguyan, kaaskad. Oh. Do ka restaurant, paki-check naman kang cook nindo. Grabe man ang timpla kang sutangon kahapon. Maski budbudan 5-10 na kalamansi, maskadon maghihapon. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa gawas na staff kan Bicol TV Sorsogon, lalo na sa imo, Sir Sauro. Mabuhay kayong lahat from RG Grona. Mabuhay ka man, sir. And kumusta na po si Joel Castro? Matapos ang sa iyang matagumpay na operasyon sa Sorsogon Provincial Hospital, kung saan kinagan ng stainless ang sa iyang nabari na buto sa wala na parte kan sa iyang bitis. Okay, so dagos-dagos kita mga tugang. And sa ngunyan, ansa to yung programang isyo ora mismo, padagos na matao ng serbisyo publiko. Okay, so itatawtan ko na ang report ni Papa Maki Gomez, direktamente halidyan sa Matnog, Sorsogon. Papa Maki, ipasok mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Kinikilala ninyo ang sakramento sang kasal bilang sayo na matibay na pundasyon sa pagpapamilya. Hindi pa rin naaalis ang kilig sa dalawang senior citizen na ikinasal sa barangay Coron-Coron, Matnog nitong 18 ng Setyembre sa presenteng taon sa isinagawang kasalang bayan ng LGU Matnog. Kabilang si Tatay Warner Francisco, 64 na taong gulang, at Nanay Mercedes, 62 taong gulang, sa 36 na couples na pinag-isang dibdib. Dahil nga sila ay senior citizen na, ay sila ang naging highlight sa nasabing kasalan. Kwento ni Tatay Warner, minsan na pala silang nagpakasal noon, pero nalaman na lamang nila na invalid pala ang kanilang kasal. Naaraman ko saan nag-reskilan kabataan ko. Opo. Ihanapan ako sa marriage contract. Opo. Naka-intra kami sa purpose. Yon, hinanapan kami marriage contract. Kung nariparo, hindi pa lang mga siguro pakataon. Susog ko yun, ipaliskay ko sa bulang kami na sa bulang kami kasal. Kaya di man siguro ko naisip ko underage pa. Niyan, pagkakuha kami sa papel, siyempre mapakasal ka sa padi, hatag din sa padi na iba. Tapos, gihimo naman kami sa padi yun yun, diri na restro, di nakaabot sa taas. Kaya naman, dahil sa programang libreng kasal ng lokal na pamahalaan ng Matnog, ay hindi sila nagpaawat na magpakasal muli. Ayon kay Tatay Warner, 46 years na silang nagsasama at nakwento rin nila kung paano sila nagsimula at nagkakilala. At ito na wala sinay mo, kaya di mo nga nag-i-reskwila college, yan kami sa Coron-Coron. Yan, nagkagustuhan kami sa puro barkada kami, kagustuhan. Ayun, na nangyari, asawahay kami. Sa araw nga ng kanilang kasal ay pinakilig nito ang madla nang sila ay magpalitan ng matatamis na I do. Dahil sila ay naging highlight sa nasabing kasalan at naging inspirasyon sa kanilang komunidad, ay nakatanggap din sila ng another 5,000 pesos special prize kay Mayor Catlea. So, syempre, para everybody happy, ay nakatanggap din ng tigwa 1,000 pesos ang lahat ng couples dahil sa maging si Mayor ay kinilig sa kanilang kissing moment. Na hinatag sa ako sa Batasan, Republika sa Pilipinas bilang mayor sa ato bugtong, kamo na nagpakarasal niyan, dinideklara na legal na mag-asawa. Congratulations! You may now kiss the bride!
Maliban dyan ay nagkaroon din ng special prize na another 5,000 pesos sa may pinakamatamis at nakakakilig na kiss ni Mayor Catlea So. Pinagtibay umano ang programang ito mula pa kay former Mayor Claudette So dahil ang pagsasama ng may basbas ng kasal ay isang napakagandang halimbawa sa komunidad para sa mga mag-asawa na gustong mag-asawa na gustong tuparin ang kanilang pangako na magsama ng matiwasay habang buhay. Salamat po tadi Mayor Catlea na nag-offer kasi kasalang bayan. Salamat Claudette kay nag-offer sa kasalang bayan. Na wala kami kakayahan na magpakasal. Umoffer ka. Yun tuloy, nagpakasal kami. Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Kita lagod ka nagkaigong kasalang bayan. Abay pa nagpakasalugod kami. Di ba? Sabi ni Sir, 64 years old si Sir at 62 years old naman si Ma'am. Pero hindi naging hadlang ang kanilang edad para sila ay tuluyan ng maglagay sa tahimik. Di ba? 44 years na sindang nagsasama, 44 o 45. So, ilang taon na lang, meron na kayong golden anniversary. Yan. Di ba? Sabi ni Papa Bern, sana all. Sabi man ni Harold, maniwala ka, walang forever. Yan. Pero, ang arkayan mga tugang na talagang may hilingta na walang hadlang. Sabi nga, walang hadlang ang isang bagay pag ginusto ninyo. Walang hadlang ang isang bagay pag ginusto ninyong mangyari. Ayan, si Sir at si Ma'am nagpakasal, 64 at 62 years old na sila. Pero eka nga, pag ayaw may dahilan at pag gusto may paraan. Di ba? Dakulaon ni natabang sa mga gusto magpakasal na pigigibo ni Mayor Catlea So. Number 1, ang dawarang kakayahan. Gusto sabihin, wara ning kwarta sa pangpakasal. Wara ning kakayahan na magpakasal, maggastos, pero sa paagi kan kasalang bayan na regular na pigigibo kan munisipyo kang Matnog under the leadership of Mayor Catlea So, dahil nagiging hadlang an wara nin kwarta, wara nin kakayahan, wara nin iharanda. Dahil sa mismo an mayor an nagtao ning panghanda, may libre na cake, may libre pa na pangnyomo. Yan. So duman sa ginibong kasalang bayan, ang couple is pero ito 31 couples ang lumagay na naman sa tahimik. Di ba? Lumagay sa tahimik ang 31 couples, including itong 62 years old si Sir at 64 years old si Sir at 62 years old si Ma'am. Because of kasalang bayan, sa pagsasama nila ng 40 years plus, kumbaga duman lang sinda nagkaigwaning sagradong pagsasama dahil lang sa kasal na isinagibo. Kaya pag-araw kayaan mga tugang, samantalahon na ang araw kayo ng pagkakataon na magkaigwaning kasalang bayan para naman, sabi nga ni, maging sagrado na ang sa indong pagsasama. Wala nang balakid, wala nang makakahadlang pa. Kumbaga, sabi kang iba, finish na. Dahil sa nag-ibahan na sinda. Yan? So sa mga gusto pa magpakasal itaon lang nindo na igwang kasalang bayan.
sigurado libre ang gabos, may take out pa. Si ma'am, ang regular na pigtatao kang mayor is 1,000 kada couple. Pero because of special ito sa dua, si sir, si ma'am na 62, si sir man na 64 years old, is kumbaga highlight ito, highlight sa ginibong kasalang bayan sa Matnog. Kaya sinda mismo ang tinawaning 5,000 pesos, mataginting na 5,000 pesos because of special highlight sinda sa kasalang bayan. Okay, so balik kita mga tugang sa satuyang issue dyan sa Huban, Sorsogon. Pero ano na lang, to be exact, 1 week na lang filing na. 1 week na lang filing na. Kaya talagang digdita maaraman, sisayan madalagan, sisayan mauklo. Diyan sa 2nd District, hanggang ngunyan, di pang kumpirmasyon sa tuya, si Asek Derko, kung madalagan talaga ini bilang congressman sa 2nd District. Maaraman tayo yan after matapos ang filing na October 8. Sa October 8, digdita maaraman kung sisay talaga ang madalagan, sisay ang maatras. And sigurado na ma-re-elect digdi sa West District an pasiring sa second term na si Councilor Mate Perdigon, Maria Teresa Perdigon. Ha? So sabi ni Papa Maki, igwa pala ning tigwaran 1,000. Then ang 5K premyo lang ito matapos ang matamis na kiss. Yan, duman sa kinasal. Ayan And siyempre ang sabi ko nga ni kanina, magayon ini abangan sa Sabado sa Tagumpay sa Buhay si Councilor Mati Perdigon na nagtaukan sa iyang talambuhay digdi sa Bicol TV Sorsogon sa paikan sa tuyong programang Tagumpay sa Buhay sa maabot yan na Sabado, September 28, 9 a.m. ang Tagumpay sa Buhay. Abangan po yan. Sa tuya naman na pagkapot-hapot sa kay Councilor Mati Perdigon, sarap pala na magayon na ordinansa kaini, iyan na pagibo ning ordinansa na i-scholar ang mga akikan para uma asin para sira. Magayon nini naging ordinansa ni Kagawad Mati Perdigon. Palibasa, hali ni sa Kambulaga, na araman kay ni ang pagsakit kan sa iyang mga constituents dyan sa Kambulaga. Kaya siya mismo nagsulong kang ordinansa na para maging scholar ang mga kaakian na nasa na aki kan mga paraoma asin para sira. And kinumpirman niya na sa ngunyan, igwa ng scholar ang West District 5, igwa ang East District 5 man, asin igwa man ang Bacon District na 5. Para reho ini aki kan mga paraoma asin para sira. Aram tabaga ang kadakulan na scholar kang city government uy itong kumbaga academic scholar 85 ang grades pataas, pasado ka sa exam ninda, and garo igo kang i-maintain na grades. Pero nahiling ta ang Kambulaga ang ining ordinansa ni Kagawad Mati Perdigon pangkalahatan. Asin bako digning basihan an grado mo. Igwa ka lang nin 80% na general average, pwede ka na mag-apply for scholar sa city government. Basta aki ka kan para sira asin para uma. Kasi aram ta po
ining mga paraoma, ang buhay kay ini nasa pag-arado. Kung tapos na ang panahon kan pagtanom, pahuway man ini ning pirang bulan, mahalat naman ini kan pag-ani. Siring man ang mga paralukad para pabakal nin lubi na nagdalaom lang sa bunga kansendang kalubihan. Sa parasira man, kung maray lang ang panahon, once na maski nga ni bakong bagyo, nahabagat baga na pigsasabi na mahangin or sobrang uran, dahil man po nakaralawod ini. Paano na lamang kung igwa ni mga kaakian na pigpapaireskwela? Okay lang ang elementarya, sekundarya, talibre. Pag abot sa kolehiyo, na talaga magabat na ini, paano ini sustiniraan kang magurang? Kaya ini na naging ordinansa ni Councilor Mati Perdigon, masasabi ta po na nakulaon ining tabang sa mga paraoma para sira na sakop kang Sorsogon City. And sabi niya nga, according to Councilor Mati, na pwedeng dagdagan dain ni Mayor Esther Amor next year kung kinakaipuhan. Tasangon yan, igwa pa sa nasindang 5 sa West, 5 sa East, asin 5 sa Bacong District. Kaya kung talagang mahiling ta na mas dakol ang nangaipo, dahil pong rason ang city government na dahil inidagdagan. Alagad itong scholar, ang academic scholar kang city government, padagos man girare iyan. Bako lang academic scholar, ang pigtutukan, ngunyan, pati sa lado na kang aki kang parauma asin para sira na day mang kaipuhan na makaabot ka sa 85% ang total grades mo, ang general average. Mag-80 ka lang, pwede ka na mag-apply para sa scholarship. Arog kay ni ang pigahanap ta na city councilor. Kaya nga ni ang sa tuyang programa na tagumpay sa buhay, iyo ini ang naglaladawan. Naaaraman tadigdi kung ang sarong ilihidong opisyal may naginibuhan o dai. Paras na lang mapabuga ni Kagawad PJ Rabanilla na inutanang na i-picture sa tagumpay sa buhay, naaraman taman po ang sa iyang mga ordinansa na ipinasar asin naging may pakinabang. Kaya nga ni madali lang baga kita maggibo ng ordinansa, ang problema lang kung ano ini, mahalaga, importante ba talaga na dapat i-implement. Pero ang nahiling ta na ordinansa na pinasar ni Kagawad Mati Perdigon, talagang ini dakol ang mahinginabang, dakol ang constituentes na mabibinipisyohan. Lalo na po kung madagdagan ini kan sa tuyang alkalde. Dahil na po, pigsasabi na hadlang ang kahirapan sa pagtatapos kung ano man ang kursong naisin mo. Dahil ang sayaan po ang city government headed by Mayor Esther Amor na padagos na nagtatao ning asistensiya sa mga nagmamawot na Sorsogano na makatapos sa paagi kaining scholarship. Kasi before baga minsan ma-apply nga ako sa scholar kang city government. Pag nahiling ta sa satuya na ang average ta lang is 84 pababa, nawara na tulos kita ng paglaom. Nawara na kita ng hope sa buhay. Dahil sa dami kita makalaog duman, 85 ngayon ang kaipuhan duman, 85 na grado. Then maagi ka pa sa screening, sa exam. Kung di ka makapasar, sayang, maski igwa ka dyan ng
more than 85 na grades. Alagad pag day ka nakapasar sa pa-exam ninda, day man giraray. So this time, ining ordinansa ni Councilor Mati Perdigon, nahiling talig din ang importansya kan sarong ordinansa. Kung hindi ipautob, magayon ang kakaluwasan, dahilan sa, sabi ko nga ni, aki kan mga parauma asin para sira ang manginabang ka ini. Asin ang magurang, dahil na po ini makahadlang sa inda na dahil pa eskwelahon ang sin ng kaakian dahilan sa scholar man ini. So okay, sa ngunyan po yan ang satuyang mga naging issue. Asin ang kabilugan kan sa tuyang entrevista kay Mati Perdigon. Abangan po yan sa Tagumpay sa Buhay. Ngunyan na maabot na Sabado, alas 9 nin agam. Inabot na po kita kan oras kan pamaaram sa tuyang programa ngunyan na Martes. Ang programang Isyu Ora Mismo. Mabalik po sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Ang sanding likod si Rosauro Amistoso sa ngalan kambilog na staff kan Bicol TV Sorsogon. Maraynal daw po asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Isyu Ora Mismo sa Bicol TV.